magdiwang ka. Tatlo kayo. Well, kasi kaya sobrang hirap ng buhay. I made a lot of experiments. For example, sobrang daming skills na natutunan ko nung ako'y nag-aaral ka. Sobrang hirap ng buhay. Ito gusto ko sabihin sa inyo. Kung naghihirap kayo sa mga position niyo, ibig sabihin, mayroong itinuturo sa inyo na dapat niyo matutunan yung sitwasyon. Right? Sobrang hirap ng buhay. Nung college ako, muntik na akong maging ventriloquist because nung college ako, natutunan ko ang skill ng pagsasalita na hindi bumubuhang bibig. Sample? Sample? Di ba? Okay na. Pre, yung ko. Natatakpan. Ang galing mo! Ano siya nasulat ko? Ay, ma'am! Ano mo masagot ang patayin mo? Ano? Grabe! Hindi ko alam, ha? Matutunan ko yun. Ito ang sistema. One-time final exam namin. Siyempre pag finals, talagang bawian na yan eh, di ba? So sabi ko, one day before, sabi ko sa best friend, sabi tayo bukas, alam na, ha? Sabi ng best friend ko, okay. Sabi ko, best friend, huwag mong kakalimutan mag-review. Oo naman, alam mo na, ayaw ka sa lahat, may katabi akong bobo. Sabi ng best friend ko, alright, no problem. Kinabukasan, exam na, ang aga-aga pa sa aming room. Umupo ko doon sa isang upuan doon, at ginawa kong blanco, walang nakaupo, nireserve ko yung katabing upuan. Sobrang gustong-gusto ko yung upuan na inupuan niya. Dilinis ko pa, like yung alcohol, pinunasan ko yung best friend, dito ko upo. And then one time, biglang may pumasok sa room namin, klase ko pero irregular. Umupo doon sa upuan, sabi, eh, yung best friend ko, iba yung katabi ko. Sabi ko, oh my God, Lord! Ang ganda-ganda ng plano, bakit nagkaganito? Sabi ko, hindi ko kakilala, hindi ko ka-close. Ay, yun naman pala. Aral. Irregular siya pero aral. Under 5 minutes, natapos niya yung exam. So, natapos ko rin after 5 minutes. Yes, nauna lang siya ng konti. Grabe kasi oh. Pagkakasabi niya gano'n, gagano'n pa siya. Sabi ko, oh my God, Lord, open field. Ay, ito yung problema. 5 minutes bago magpasa ka ng papel, binago niyo lahat na sagot na sabi ko, I failed that exam. So anong lesson ang tinuro sa akin noong pagkakataon na yun? Never trust irregular. Maka-permanent naman kayo, no pa? So kahit hindi magtrabaho, hindi matatanggal, no pa? Here's the thing. College, I even had to ask the question, sabi ko, bakit ba may mathematics? Hindi ko naman pakinabangan yung mathematics na yan. Natanong niyo po ba yun? Nag-aaral pa kayo? Bakit may math? Nung may trabahan tayo, bakit kailangan ganito yung proseso? Bakit kailangan mag-supervise kami, pero wala kaming power? Tapos pag nagkamali na, gulo-gulo na kami sisisihin. Pero wala kaming power. Pero mag-supervise kami. Supervise pero power. Dapat nakalagay sa batas, you have the supervisory powerless. So let us amend the law. Vote for me. You have the supervisory powerless. Yeah, we'll change the wording. Sabi ko, bakit may math? Bakit pinaghihirapan natin yung mga bagay na ganyan? Bakit may mahihirap na proseso? Bakit may math? Ma'am, kailan po hindi ginamit yung square root? Pag sumasahod ko ba, yung square root yung sahod mo? Dinidilakan. Minus lang ang kayang gawin ng government, pero hindi square. Sabi ko, bakit may
hindi ka nga pwedeng sumakay sa jeep or sa tricycle. Magbabay ka, mano, bayad po, 4x plus 3y is equal to 1. Baka sabihin ng driver, x is equal to the square root of 2 raised to the 4th power of the cosine tangent negative 4 degrees. Oh my God, Lord! Saan ka dati nagtatrabaho? DILG. Bakit jeepney driver ka nila ngayon? I was dismissed. Zero casualty, may isang namatay. I was dismissed. Eh bakit po kayo dismissed? Eh isa lang naman pala. Because 0 is never equivalent to 1. Sabi na bakit yung mathematics, di ko mapakinabangan yan. Saka yung nag-chemistry tayong araw, pinamemorya sa atin yung mga elements na yan. Ano yan? Periodic table. Pag kinalaki pinag-memorya, babae lang naman nagkaka-period. Di ba? Oo. Kaya ako ginamit yung potassium. Simbol ng potassium. Anong PO? Phosphorus yun. K. Okay. O, bakit K? Ang hirap-hirap yung ulit. Potassium tapos K. Ang labo, di ba? K. Tapos iron, ano? Fe. Ang tigas-tigas, tapos ang pangalan Fe. Pambabae. Simbol ng phosphorus. Mas kabisado kay phosphoro, di ba? I'm saying that because sabi ko, bakit kailangan pagdaanan ng mga pagito? Hindi natin ma-apply sa pang-araw-araw nating buhay, pero kailangan nating danasin at pag-aralan. So one time sabi ko, gamitin ko kaya yung napag-aralan ko, nag-aaral pa ako sa tunay na buhay. Sure enough, one time, umulan ng malakas sa Maynila. Alam niyo man sa Maynila, konting ulan, biglang baha. Tama. Medyo nagpanik yung nanay ko. At ako naman, bilang aral, sabi sa akin ng nanay ko, "Anak, halika dito! Umalis na tayo! Tumataas na yung tubig ko!" Sabi ko, "Nay, wait a minute. Relax. Let me compute." Anong formula ang gagamitin ko? Displacement method. What is displacement method? If you don't know, pretend. Nakukuha mo ang weight ng isang solid object, pag nilagay mo siya sa liquid na nasa container, yung ma-displace na tubig, yun equivalent noong weight ng solid object. I googled that. Sabi na ko, ano ba, compute ka ng compute? Pwede ba yan, tumataas yung tubig? Nay, please, let me compute. Alam ko kung anong oras tataas yung tubig na yan. Sure ka, anak? Of course. Sure? Come on, Nay. Trust me, I'm your son. Sabi ng nanay ko, yun na nga eh. Ayaw ka bagsak, pagkapati, wala kang pakit. Trust me on this, I got this. Masyado ka excited na eh. According to my computation, alas 10 pa ng gabi, tataas ang tubig ng hanggang leeg. Nay, alas 5 pa lang, nagpapanik ka na. Ano, gusto mo lang doon para makuha yung mga free foods, hindi pa bumabahan, nandun ka na sa gym. Hindi naman na, mag-ingat lang. See, we have a lot of time to prepare. Tanong na pa. Lasing ko ka lang. That incident almost killed us. I got a wrong computation. Alas 8 pa lang hanggang leeg na, hindi namin nakalabas. Ay, sorry, nagkamali ako. Anong itinuro sa akin ang sitwasyon? If you have a problem, don't look for the answer. Look for the solution, because the solution will give you the answer. Yung iba nakikita.
na ganyan? Bakit may mga kailangan natin pagdaanan na ganyan? Sa totoong buhay kasi marami tayong ex na hanapin. Napakaraming variable sa buhay. Would you agree? Sa buhay ng tao, dalawa lang yan. Parang mathematical equation. May constant, saka may variable. Hindi ka pupunta sa teacher mo at sasabihin mo, Mama! Nasagot pa yung constant! Bobo, di ba? Sasabihin ng constant, may constant yun. And in this life, there are a lot of variables, right? Magkano ang pwede niyong kitain sa isang taon? Secrets. Anong secret? Parang hindi ko alam, salary rating niyo, 21 lang kayo eh. O, 20, mas mababa pa, nasa Malacanang ako, 25 ako, almost director. May magalala, habang tatas yung sweldo niyo, tatas yung kaltas mo. So, okay na kayo sa mababa, relax lang. Magpapang-abot eh. No, I'm saying this because ang maraming variable sa buhay ng tao. Variable, pwede nyo gawa ng paraan. Lahat yan variable. Paano makikipag-deal sa isang mayor? There are more than 1,000 ways to deal with a mayor. How many have you tried? Kasi yung iba, sobrang isa, dalawa, ayaw na, tago, upo na. I'm saying that because hanggat hindi mo nakukuha, marami pang paraan na pwede magawa. Simply, impossible is nothing. I'm going to give you one idea. Bago magkaroon ng ilaw, ang sabi ng mga tao, imposible magkaroon ng liwanag sa gabi. Gamit yung bulb na yan. Tama ba? Tama ba? Tama? Totoo lang na imposible yun bago ma-invento ang bulb at ang fluorescent lamp. Nung na-invento na, ang dating imposible, naging posible. Kaya pag sinabihan kayo, hindi mo kaya yan si Mayor, sabihin nyo, sa likod ng utak ninyo, wait. Wait until I prove you wrong. I can kill him, man. That will make me right. So many variables in life. Also, there are so many constants. You don't have to solve. Kung alam niyo na supervisory power lang yung meron kayo, and then, by all means, stick by it. Ay, mga tao kasi, they go beyond their responsibility and they feel bad if they don't get anything out of the beyond responsibility thing. Correct. Kung nagawa niyo na yung part ninyo, umuwi kayo sa bahay ninyo, at sinasabi niyo sa sarili niyo, at least I did my part. That's it. Huwag kayong panghinaan na gagawin niyo lahat because it's not the reality. So here's the thing. I would like you to face reality as it is, not as it was, or you wish it to be. Ganda na. Ano yung sinabi ko ba na? Face reality as it is. Present. Not as it was, past. Or you wish it to be. Future. Kung ano yung meron kayo sa sitwasyon, that's it. That's reality. Alright? Kasi minsan, ay, buti pa dati nung mayor si ganito. Guess what? Hindi na. Maganda sana kung naging mayor si ganito. Guess what? Talo. Kasi nung mayor nyo ngayon, ito, idea. So many constant in life. You cannot change. 24 hours a day, 7 days a week. Constant? Yes. The sun rises in the east. Constant? Yes. Yesterday, I tried changing it. I almost died. I got burned, though. I was moving the sun to the west. Ulit ko naman sumikat. Lagi lang sa summer, nagmumuna. Dito naman tayo sa Kalakawan. Marami kang ex na natin. And here's the thing. Marami kayong problema sa buhay ninyo. Good news. In real life, the more problems you solve, the more successful you become. Parang hindi kayo natuwa dun sa balita ko. Ang namin ko ng problema is, alam niyo, marami akong naririnig, nababasa. Grabe, ang buhay ngayon, komplikado na. Narinig niyo na yan? Buti pa yung bata pa tayo, ang buhay napakasimple. Gano'n? Ang buhay ngayon, komplikado na. Question, naging komplikado po ba talaga ang buhay?
Answer is no. We simply failed to catch up. Pag-isipan nyo, there's no complication in life. Yung skill lang natin kulang para ma-solve yung complication. Right? Life has given us an opportunity to develop a certain skill. It gives us the opportunity to make progress at a reasonable time. The more problems you solve, the more successful you become. So don't be afraid to face your problem, even if sometimes the problem is your face. Magiging madali ang buhay ko kung mangopia lang ako. Sino po dito yung walang experience sa pangopia? Yung never nangopia, nasa kamay. So normal tayo lahat, no? May mga director po ba dito? Asan ba yung mga director? Lumabas. Wala. Asan ba yung mga director? Nasa likod po? May USEC po tayo sa likod. USEC, nangopia ka? Anong nag-aaral ka? Yes! Yeah! Is that a yes? O, see? Pwede ka naman pala maging USEC kahit nangopia ka. Yung secretary, Duque na naging audience ko, nangopia din. Sabi ko, OC, naging secretary, di ba? Naging civil service pa, nangopia din. Sa lahat po ng hindi nangopia, actually, malulungkot ako para sa inyo, maawa ako para sa inyo. Because you miss one half of your life. For one, you miss the adrenaline rush. And number two, you miss the fulfillment side. Yung tipong sobrang cover ng katabi mo, nakita mo, boom, bugis ako. But here's the thing. Yung ating attitude ng pangopia nung araw, nadala natin nung tayo ay nagtatrabaho na. Paano ko alam? Ang success ay naging pangopia. Paano ko alam? Kapag ang katabi natin, kapwa natin katrabaho sa gobyerno, may binili bagong cellphone, kailangan may bagong pa cellphone. Dahil pag wala kang bagong cellphone, mas matagong pa siya kaysa sa inyo. Kapag kayo isang kumain ng gobyerno, pumasok, oh my God! Ayun naman, bago yung bag na, ang ganda-ganda, branded. Anong brand? LV. Ano yung LV? Lumang bag. Kailangan makapagpatayo din ako. So yung ating pangopia nung araw, nadala natin yun. Kung ano ang success para sa iba, naging definition standard natin ng success para sa atin. Guess what? You will never be happy if you don't have your own personal standard and definition of what success is for you. But don't make it an excuse. Baka mamaya, balik nyo sa akin na kaya hindi ako bumili ng cellphone kasi that is not success. Sa totoo lang pa, wala tayo kong pera. Mas magiging madali kaya buhay kung mangopin lang ako. O ganyan din ang nangyayari. Kung ano yung makita doon sa iba, yun na yung gagawin. Here's the thing. As Malagu. That's what I'm calling it up. As Malagus, plural. With an S. You will have to be personal about your job because every unit is personal. There's no two similar municipality, there's no two similar barangay. Every variable in each unit is different from the other. You cannot just copy from anyone. Eh, nung ginawa mo na sa Samar, hindi mo na gawin natin sa Cebu. Eh, gawin din natin sa ano? Exactly. But personalized duplication. Bakit? Ano, hindi ka mag-a-adjust kung anong sinabi? Yun na yun? Sometimes may tinatawag na common sense and sometimes common sense is not really common. Let's go back there. Ito yung memo. Ito yung gagawin. Wala ka bang karapatan na sabihin, i-feedback dun sa principal mo na dito po sa part ng ito ng mundo, eh baka naman po pwede natin i-adjust. See, sometimes we just fear the negotiation part. I don't want you to fear about negotiation because you have the power to negotiate para ma-fulfill mo
Because at the end of the day, it's night. Would you agree? So, no pressure. Mas magiging madali kayo doon kung pang-open lang ako, sana po. Pero hindi rin eh. Bakit? Dahil sa totoong buhay, ang solusyon sa problema ay personal. Wala kang pwedeng kopyahan. Shut up. So ito yung sistema. Dalawa lang naman eh. Sa buhay, pwede ka mamopet, pumasa o bumagsak at matuto. Nung college ako, nanindigan ako. Hindi na maling bumagsak! At least alam ko sa sarili ko na natuto ko. Hindi kagaya ng karamihan sa inyo, pumasa dahil nangopya. Nanindigan ako. At dahil sa pananindigan ko, bumagsak ako. Sabi ko, na-check pananindigan yan. Kung ito pananindigan, hindi sana ako bumagsak. Dalawang subject ang binagsak ko. Statistics at engineering economy. Question, bakit ko binagsak ang statistics? Bakit? Nung time na yung in-underestimate yung subject, akala ko magbabahay-bahay ka, tapos bibilangan mo kailan na census pala yan. Ibinagsak ko ang subject na engineering economy. Tanya bakit? Yung time na yung bagsak ekonomiya, sinabay ko na. Sabi na nanay ko, bakit nagbagsak ekonomiya nanay? Bagsak ko. Related yun. Sabi na nanay ko, naman pala yun. Sana umangat na ekonomiya natin. Ilang minutes na lang? 5? Oh, 5 minutes na lang. Hindi 5 seconds, pang 5 minutes. Pero kahit bumagsak kayo, huwag kayong malulungkot. Pag meron kayong isang proyekto na hindi natanggap, meron kayong isang bagay na hindi nagawa because of some people, because of electric tape, the government. Ha? Hindi na kayo. Pinalitan nyo lang kulay. Arad na or red tape in the government. Kapag ka mag-fail kayo sa mga trabaho ninyo, it's not at all bad. Pag nag-fail kayo, may dalawang opportunity. Listen up. When you fail, you get 2 opportunities. 1 and 2. Write it down so you won't forget. Pagbalik ko sa mga municipality mo, I got an idea. There are 2 opportunities failure. Sabi sa inyo ng mga kasama mo, ano yung natutunan mo? 1 and 2. Bye. When you fail, you have the opportunity to start again. And when you fail, you have the opportunity to correct the mistake. Last year, paano may improve yung sistema natin, for example, sa disaster preparedness? Paano? Learn from last year. A lot of people are lazy reviewing the last year. So nagkakamali sila, nagagaya nila yung pagkakamali, nagagawa nila ulit last year because they are lazy reviewing the last year. That's why last year is very important. Kasi lahat ng lessons na ituturo doon, pag natutunan mo, your 2016 will be far better than 2015. Yung isang specialty, malamang pag may natutunan kayo, halahan talaga. Mag 50-50 lang siya, pero mabubuhay pa siya. So when you fail, start again. Bawi ka agad. Pag nagkamali, bawi ka agad, hanapin kung ano yung mali at itama yung mali. Hindi ka bawasan sa pagkatao mo na sabihin mo, dun ka nagkamali. And every time magkakamali ka, tatama mo yun, nadadagdagan ang pagkatao mo. So don't be afraid to make mistakes. But the issue is not the situation. Karamihan ng mga tao ang tinitingnan yung sitwasyon eh. The issue is your response to your life situation. In your particular case, bago kayo mag-responde, meron pa kayo eh. Bago nga yung mangyaring sitwasyon, dapat alam niyo na. Tama ba? Tama ba? O dahil pag hindi, alam niyo na. Dismiss all. But here's the thing, in your life, the issue is not the situation. The issue is your response to your life situation.
Ang breakup ba mahalaga? Kung halimbawa na-break ang heart ninyo, ang breakup ba bilang isang sitwasyon mahalaga? Yes. Pero anong mas mahalaga? Yung response mo sa breakup. Nalugi ka. Nag-invest ka sa networking. O nag-table ka. Yung exit. Nag-exit. Hindi bumalik yung pera, nagkamali ka. Tama ba? Ano, magmumukmo ka? The thing is, it's not the situation. It's your response to your life situation. In college, we call it response to stimulus. Singular, stimulus, right? Plural. Mas marami pa. Stimuluses. The issue is not the situation. The issue is your response to your life situation. Pag pinagalitan ka ng principal mo, yun yung situation, di ba? Importante ba yun? Yes. Ano mas importante? Your response to your life situation. Achievement only happens when you become the best version of yourself. Okay? Sino sa inyo malapit na ma-promote? Sino? Wala, di ba? Bakit? Kasi buhay pa, no? Buhay pa yung papalta niya, di ba? Guys, you know what to do. Huwag kayong mag-alala, marami kayong pagbibintangan. But achievement is what you get when you become the best version of yourself. I don't care about your position. Alam niyo nung araw, ang leadership sa Pilipinas, familiar ba kayo sa Bukawi Rice Terraces? Bulacan pa rin. Kung familiar kayo sa Banawe Rice Terraces, Ifugao Rice Terraces, yung sobrang bored ng buhay ng araw, yung maninuno natin, doon na lang nagtanim sa bundok. Sobrang bored sila nun. Kilala niyo kung sino nagtayo ng Rice Terraces? Ha? See? Because nung araw, ang leadership ng Pilipino, no one will take credit for team's effort. So, during that time, during the old times, it's leadership, leading without title. Nabago na ngayon. Title without leading. Sad. Palakpak kayo, parang hindi kayo yun. Kayo yung pinapatamaan ko. Tuwan-tuwa pa kayo, ah. So, you achieve something on your unit, may nagawa kayong progress, meron kayong mga gains na tinatawag, no problem. Na-promote kayo, no problem. Nakagawa kayo ng isang magandang bagay, no problem. You achieve something. But here's the thing, many people will not care about what you achieve. Ang achievement ng isang tao, kinakalimutan ng karamihan. Because for me, achievement is past tense. Tapos na. Nagawa na, nangyari na. Achievement is not present tense, it's not future tense, it's past tense. Achievement. Na-achieve mo na. Right? So, achievemented. You have achievemented. But that is achievement. Kaya lang, ang problema ng mga tao minsan, yung achievement nila, nilalagay sa ulo. Alam niyo bang hindi talaga masaya si Tweety Bird? Isipin mo maglagag mo, isipin nakalagay ng ulo mo. Hindi ka magbabalance. So achievement, many people will not care about what you achieve.